12:00 ng tanghali, afternoon class. Nakita ko ang ilang estudyante na nakapila sa school ground at inaalala yan ng kanilang mga advisor. Nakita ko rin ang ilan sa aking mga kaklase na nagsisiuwian na galing morning class. I was about to enter my classroom when an elementary student approached me. Ate, pwede pong patulong? Magalang niyang tanong. Hi, anong maitutulong ko, beautiful girl? Nakangiti kong ani habang nakatitig sa kaniyang mga mata. Ngumiti siya sabay tumalikod at naglakad palayo. Nagtaka ako. Nang makarating na siya sa gitna ng pasilyo, ay muli niya akong nilingon at tumango. Sinundan ko siya, nasa school grounds na kami, at patuloy ko pa rin siyang sinusundan. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. She stopped, looked deeply into my eyes and didn't say anything. Dahan-dahan niyang inangat ang kaniyang kamay at may tinuro sa isang direksyon. Unti-unti ko namang binaling ang aking tingin sa kaniyang tinuturo. Nakita ko ang isang bata na sumakay sa swing at idinuyan ito ng dahan-dahan hanggang sa ito'y napalakas. Hindi ko mawari kung bakit bumilis ang kabog ng dibdib. Naramdaman kong napakapit ng mahigpit ang elementary student sa uniform ko habang nakatingin sa swing. Napatingin ako sa kanya at nakita kong umaagos ang luha mula sa kaniyang mga mata. Ba't ka umiiyak? Pag-aalala ko. Nakarinig kami ng malakas na dagungdong na nagmula sa may palaruan. Tila ba'y tunog ito ng isang malaki at mabigat na bakal na bumagsak sa lupa. Nang masilayan ko kung anong nangyari, napatakip na lang ako ng bibig at nanlaki ang mga mata. Oh my God! I saw the child fall to the ground following the heavy part of the swing that fell over her head. Nagkadurog-durog ang kaniyang ulo sa lakas ng impact. Tumalsik ang maraming dugo sa paligid. Tila ba tumigil ang oras? Nanginginig ang aking buong katawan habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid. That was me, ate. Bulong niya na aking ikinagulat. Please tell my parents that today is the 10th anniversary of my death. Mukhang hindi na po kasi nila ako naaalala. Napayuko siya at baka sa kaniyang mukha ang labis na kalungkutan. Pero paano kita matutulungan? Just tell my parents that I'm still here. Hinihintay ko pa rin silang dalawin ako. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Napabuntong hininga na lang ako at napaisip. Hindi nagtagal ay nabaling ang aking atensyon sa matandang babae at lalaki na naglalakad patungo sa may palaruan. May hawak silang bulaklak at ilang pirasong kandali. Mapa, bulong ng bata. Sila yun, ate. Sila ang parents ko. Walang pagsidla ng kasiyahan na kaniyang nadarama nang makita niyang muli ang kaniyang mga magulang. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanila. Bagamat hindi na siya nakikita ng mga ito, ay alam kong nararamdaman nila ang kaniyang presensya.